Magandang araw, Tito Makoy. Itago mo po ako sa pangalang Sino. Si PO3 Felix ay isang magiting na pulis. Magandang pangangatawan, may height at kayumanggi ang kulay ng balat. Ito ang mga pasok na pasok sa panlasa ko. Talagang kahit sino maglalaway. Malinis tingnan ang kanyang balat kahit na sa kanyang kulay na kayumanggi. Bakas mo ang linis nito. Malaking tuwa sa akin tuwing daraan ako sa kanilang bahay na nakatayo siya sa harap nito sa gilid ng kalsada. Pasimpleng nakatitig ako sa kanya habang diretsong naglalakad. Hindi ko talaga magawang hindi siya tingnan tuwing daraan ako na nasa harap siya ng kanilang bahay. Isang araw, Tito Makoy, sa kapapantasya ko habang nakatingin sa kanya, nakatayo siya at nakatagilid sa akin, bigla itong tumingin. Huling-huli ako na nakatitig sa kanya. Alam mo po, nagulat ako kasi baka magalit ito, baka kung ano ang isipin. Pero para hindi naman mahalatang gaano, bigla akong ngumiti sa kanya at napasaludo ng mabilisan. Dahil doon, ngumiti rin ito, itinaas ang kanyang kamay. Sabay bumati sa akin ng, "Kumusta?" "Okay lang, makikiraan lang po, sir." Iyan po ang sagot ko naman sa kanya. Naku talaga, Tito Makoy, mabuti na lang, mabilis ang aking utak kaya hindi bistado. Ang pangyayaring iyon ay naging simula tuwing madadaan ako sa kanila at nasa harapan siya ng kanilang bahay. Nagbabatean na kaming dalawa. Walang salita, taasan at kawayan o kaya saluduhan ng aming mga kamay ang aming batian. Tuwing daraan ako papasok sa trabaho at pauwi, alam niyo po palagi kong iniisip na sana nasa harapan siya ng kanilang bahay. Isang araw papauwi ako naglalakad, pakababa ko ng jeepney, biglang may tumapik sa likuran ko. Si PO3 Felix pala, nagja-jogging noong hapon na iyon. "Oh sir, ikaw pala." Yan ang wika ko sa kanya. Tumigil siya sa kanyang pagja-jogging, kasabay ko nang naglalakad. "Naku sir, kaya pala ang healthy at masyadong athletic yung katawan mo kasi napaka-active mo pala sa physical exercise." Yan ang wika ko sa kanya. Nako, wala lang talagang magawa kaya heto, nagja-jogging ako. Yan naman ang sagot niya sa akin. Nagkikwentuhan kami na naglalakad na. Nagtanong siya kung saan ako nagtatrabaho. Sinabi ko kung saan ako nagtatrabaho at kung ano ang aking trabaho. Siya, Tito Makoy, hindi ko na tinanong kasi alam na alam kong isa siyang magiting na pulis. Nalibang kami sa aming usapan habang naglalakad hanggang sa natapat na kami sa kanilang bahay. Ang buong akala ko liliko na siya, pero patuloy pa rin sa paglalakad kasabay ko. Naisip ko na baka mag-iilang rounds pa siya dito sa subdivision sa pagja-jogging. Kaya pinabayaan ko lang. Noong nasa tapat na ako ng aking inuupahang bahay, natigil kami sa paglalakad, nagkikwentuhan pa rin sa gilid ng kalsada. "Halika, tambay ka muna kaya dito sa loob ng bahay. Huwag kang mag-alala kasi mag-isa ako rito. Tama na yung pagpapaganda ng katawan, yung pagpapamacho mo. Machong macho ka na, sir." Yan ang pabiro kong wika sa kanya. Siguro kasi, Tito Makoy, ang pangit naman kung hindi ko man lang siya aanyayahan sa loob ng aking bahay gayong nasa tapat na ako ng aking tinitirhang bahay. Sumama naman siya papasok sa aking bahay. Ako naman syempre hindi magkanda o gaga sa pag-entertain sa kanya kasi heto na, nandito siya sa loob ng aking bahay. Umpisa na ng aming pagiging magkaibigan. Pagkatapos kong magpalit ng damit, "Sir, anong gusto mong inumin? Juice, soft drink o anong gusto mo?" Yan ang tanong ko sa kanya. Gusto ko
Ginos. Ang ibig kong sabihin yung gin na may juice. Hindi pre, tubig na lang. Biro lang yon. Yan ang wika niya sa akin. Sa biro niyang iyon, Tito Makoy, hindi ako umimik. Sinunggaban ko talaga ang kanyang biro. Inilapag ko sa mesa ang isang pitsil na merong malamig na tubig kasabay ng isang buti ng alak na nakatago sa aking ref. Naku naman, nakakatakot ka palang biruin. Para kang kalaban na bigla na lang umaatake. Yan ang natatawang wika niya sa akin, Tito Makoy. Naku sir, dyan ka kasi nagkakamali sa kinalaban mo. Ito Tito Makoy ang pabiro namang sagot ko sa kanya. Ang bahay na aking inuupahan, maliit lang kasi ang sala. Kasya lang ang isang mahabang upuan at lamisang maliit sa harapan nito. Kaya magkatabi kaming dalawang nakaupo sa sofa. Ako nga pala si Felix. Alam mo pre, ang pangit nitong narito ako sa bahay mo pero hindi tayo magkakilala. Yan ang pagpapakilala niya sa akin. Ako naman sir, si Sino. Actually, Patrocinio ang pangalan ko. Akalain mo yun, sino-sino pa, pero Patrocinio rin pala. Yan ang wika ko Tito Makoy na pinagtatawanan ko ang aking pangalan. Ako nga Felix Berto ang pangalan ko talaga, kaya pareho lang tayo pre. Yan ang tawanan naming dalawa sa aming mga pangalan. Lumipas ang oras sa aming pagkikwentuhan, maalinsangan, pareho kami pinagpapawisan kahit may electric fan na nakatutok sa amin. Hiningi niya sa akin na kung pwede raw patayin na lang ang electric fan, maghuhubad siya ng kanyang t-shirt. Masama kasi ang pinagpapawisan ka na mahanginan. Pagkatapos kong ang patayin ang electric fan, hinubad niya ang kanyang pang-itaas na damit. Ganda talaga ng katawan mo, sir. Nakakainggit. Yan ang puri ko sa kanya. Ikaw nga maganda rin ang katawan mo. San ka ba nagwo-workout? Yan ang kanyang sagot at tanong sa akin. Dyan lang sa may fitness gym sa kanto nitong subdivision. Kasi mura at saka malapit lang dito sa atin. Tito Makoy, noong pinag-uusapan na namin ang tungkol sa katawan at pagwo-workout, napansin kong lalo siyang lumalapit sa pagkakaupo, lumalapit sa akin. Nagdidikit na ang hita naming dalawa. Tumayo ako para kumuha pa ng pulutan sa ref at initin ito. Tumayo rin siya, pumasok siya sa CR. Pagbalik niya mula sa CR, tiningnan kung ano ang pulutang iniinit ko. Pero umakbay siya sa akin. Sabay pinisil-pisil niya ang balikat ko. Tapos sinampal niyang bahagya ang aking puwitan, Tito Makoy. Naglakad na pabalik sa sala. Kau naman pre, ano ba? Yan ang wika kong tumatawa. Noong bumalik na ako sa sala, dala ang pulutan, patuloy kami sa aming pag-iinuman. Nakatingin siya sa akin, seryoso ng kaunti at tabing-tabi kaming dalawa sa pagkakaupo. Ano Sino, gusto mo ba? Yan ang tanong niya sa akin. Nang alin pre? Yan ang tanong kong kunwari kahit nagigits ko na, Tito Makoy, ang kanyang sinasabi. Sino, wag kang magagalit at sana wag mong masamain ang sasabihin ko. Baka hindi mo alam, napapansin kong palagi kang nakatitig sa akin tuwing dumaraan ka sa bahay namin. Okay yun sa akin, walang problema. Yan ang wika niya sa akin, Tito Makoy, na nagulat ako at natamimi ng kaunti. Ano, gusto mo ba? Yan muli ang tanong niya sa akin. Tol naman, masyado pa yatang hilaw ang bagay na yan. Yan ang wika ko sa kanya. Kung hahalik ako sa'yo ngayon, sasabihin mo bang hinog na? Yan ang tanong niya sa akin. Nako naman tol, hindi ka pa naman lasing, bakit ganyan ka na akong magsalita?
Yan ang wika ko sa kanya. Yun nga, hindi pa ako lasing para hindi mo sabihing lasing lang ako, kaya sinasabi ko sa iyo ang itinatanong ko. Sabihin mo sino kung ayaw mo at aalis na ako. Yan ang diretsahang wika niya sa akin, Tito Makoy. Bigla akong natakot na baka umalis nga siya. Ngayon pa namang nandito na siya sa bahay at magkasama kami. Sandali. Yan ang sagot ko, Tito Makoy, na may sasabihin pa ako pero hindi ko na natapos ang aking sasabihin kasi inakbayan niya ako at hinalikan sa pisngi. Gusto mo ba, Sino? Sumagot ka. Alam mo, gusto rin kita. Yan ang wika niya sa akin, Tito Makoy. Oo na tol, gusto rin kita pero ayokong isipin mong sinasamantala kong nandito ka sa aking bahay. Yan, Tito Makoy, ang medyo pakipot pa ng kaunti na wika ko. Pagkatapos kong magsalita, kinabig niya ang mukha ko at hinalikan ako sa labi. Madiin, matamis at mainit. Ang tanging nagawa ko na lang ay ipinikit kong bahagya ang aking mata at hinuli ko ang kanyang labi ng aking labi. Sa mainit naming paghahalikan, kinuha niya ang kamay ko at ipinasok niya ito sa loob ng kanyang short. Tito Makoy, anaconda ang nasa loob. Galit na galit. Tuwang-tuwa ako ng aking mahawakan ito. Talagang parang anaconda na gusto nang sumakmal. Sige na, Sino, haplusin mo. Yan ang pakiusap niya sa akin. Uminit kaming dalawa, Tito Makoy, sa aming ginagawang halikan at hinahaplos ko ang kanyang harapan. Niyaya ko na siya sa aking silid. Pagpasok namin sa aking silid, nauna siyang napahiga. Sabay kabig niya sa akin kaya bumagsak ako sa kanyang tabi. Tinahuban na niya ako ng kanyang malapad, maskulado at mabibilog na katawan. Halik sa labi, tainga at sa liig ang inaabot ko sa kanya. Hindi na ako nagdalawang isip pa sa kanyang ginagawa. Lumaban na talaga ako. Malakas ang tunog ng aming mga labi sa init ng aming halikang nagaganap. Pagkatapos humiga na siya ng patihaya, hiningi niya sa aking alisin ko na raw ang kanyang short. Ako naman, dahil nga gustong gusto ko siya, napabuntong hininga ako, Tito Makoy, nang makita ko ang kanyang daladala. Talagang parang anaconda. Kung tutuusin, hindi halos naglalayo ang aming mga armas, pero mas mataba nga ang kanyang alaga. Di ko na pinalampas ang pagkakataong ito, kaagad kong binihag ang kanyang alaga ng aking bibig. Napahinga siya ng malalim nang maramdaman niyang bihag na ng bibig ko ang kanyang alaga. Kasunod noon ay napalundag siya sa kanyang pagkakahiga. Alam mo, Tito Makoy, gusto kong ibigay niya sa akin ang kaluluwa ng kasiyahang kanyang nararamdaman. Ngunit itong si Felix, marunong siyang magbagal para hindi kaagad matapos. Hanggang sa nagsawa ako at dumagan ako sa kanya. Ang sarap sulyapan ng kanyang mukha habang patuloy kong hinahalikan siya sa kanyang labi. Ang kisig niya at ang gwapo sa aking mga mata sa pagkakataong ito. Makalipas ang ilang sandali, bumalikwas siya at ako naman ngayon ang bihag niya. Kasunod ng walang tigil na paglalakbay sa katawan ko ng kanyang labi. Marunong na marunong itong si Felix. Nakuha niya ang lahat na gusto ko, kaya hindi talaga ako nakapagpigil. Nailabas ko kaagad ang gusto kong ibigay sa kanya buhat sa aking katawan. Ang agimat ng aking pagmamahal para sa kanya. Ilang sandali pa ay ibinigay niya rin sa akin ang kanyang regalo. Ang regalong kanina ko pa gustong makuha mula sa kanyang katawan. Nagustuhan mo ba? Yan ang tanong niya sa akin habang magkatabi kaming nakahiga at nagpapahinga.
Oo tol, the best ka talaga. Yan naman ang wika ko sa kanya Tito Makoy kasi totoo naman talagang nasiyahan akong labis sa kanyang ginawa sa akin. Pagkatapos naming magpahinga ng ilang sandali, muli na kaming bumalik sa sala para ipagpatuloy ang aming natigil na inuman. At mula noon Tito Makoy, madalas na siyang pumupunta sa aking bahay. Palaging ganoon na ang nangyayari. Nagkakaroon kami ng pribadong sandali. Sa ganda at tamis ng aming samahan, kay bilis ng mga araw na dumaan. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang aking pantasya noon ngayon ay madalas ko nang kasalo sa pribado at masayang oras naming dalawa. Isang gabi, hating gabi na dumating siya sa bahay at lasing. Ano, kumain ka na? Meron pa akong pagkain dito. Yan ang wika ko sa kanya. Tapos na, kumain na ako. Inom na lang tayong dalawa kasi nabitin ako doon sa pinuntahan namin. Yan ang wika niya sa akin Tito Makoy. Tuwang-tuwa ako na nakainom siya Tito Makoy kasi pag nakainom siya magkatabi kami sa higaan. Mas matamis ang pribadong oras na aming pinagsasaluhan. Malambing siya at mainit pag nakainom. Bakit? San ka ba galing at sabi mo nabitin ka? Yan ang tanong ko sa kanya. Namanhikan kami tol. Siya nga pala tol, huwag kang mawawala sa kasal ko. Kay bilis ng pangyayari, magkakaroon na kaagad ako ng anak. Kaya sa sunod na buwan na ang kasal. Yan ang wika niya sa akin Tito Makoy. Alam niyo po Tito Makoy, para akong binuhusan ng malamig na tubig sa aking narinig. Yung tuwang naramdaman ko kanina, biglang napalitan ito ng kalungkutan. Nasaktan talaga kasi ako. Subalit alam ko naman na sa ganito hahantong ang aming relasyon. Ay ganoon ba tol? Congratulations! Magiging tatay ka na pala at ikakasal na. Good luck tol. Ito na lang Tito Makoy ang pagkukunwaring nabigkas ko kahit na nasasaktan ako. Salamat tol, pero huwag kang mawawala sa kasal ko kasi sasama at maghihinanakit ako sa iyo niyan kung hindi ka dumalo. Yan ang paanyaya niya muli sa akin Tito Makoy. Bakit naman ako hindi dadalo? Espesyal na araw mo yan. Espesyal na araw ng utol ko. Yan Tito Makoy ang wika ko muli sa kanya bilang paniniguro na sa kasal niya darating ako. Dumating ang araw ng kanyang kasal Tito Makoy. Hindi ako dumalo. Sa halip ay nagkulong na lang akong mag-isa sa aking bahay. Masakit sa akin ang kanyang pagpapakasal bagamat naiintindihan ko at natural ang kanyang ginawa. Uminom akong mag-isa Tito Makoy. Alam niyo po Tito Makoy, kung maibahagi ko lang, ganito kaming mga lalaking gusto ay lalaki rin. Matapang kami Tito Makoy kung titingnan mo, pero madalas nagagawa naming uminom na mag-isa. Walang mapagsabihan ng sakit ng aming nararamdaman. Kasi sino naman ang aming mapagsasabihan? Kanino kami magsasabing broken hearted kami sa isang lalaki rin? Wala. Wala Tito Makoy na mapagsasabihan sa mga taong nakapaligid sa amin. Ito ang hirap na dinaranas ng mga lalaking kapareho ko. Hanggang sa noong araw ng kanilang honeymoon, alam niyo po, ini-imagine ko na lang kung gaano kasaya ang kanyang asawa sa pribadong sandali nila ni Felix. Iniisip ko kasi kung paano siya magtrabaho sa akin. Walang katulad itong si Felix. Kaya hindi maalis sa isip ko ang imaginein na lang kung gaano kasaya ang kanyang asawa. Lumipas ang ilang linggo, muling napasyal sa bahay si Felix at sinitan niya ako Tito Makoy kung bakit hindi ako dumalo sa kanyang kasal. Sinabi ko sa kanya ang totoo,
Natutuwa ako at masaya sa kanyang pagpapakasal pero masakit iyon sa akin. Pasensya ka na tol kung medyo nasaktan kita pero alam mo, hindi ko naman gustong masaktan ka. Yan ang paghingi sa akin ng paumanhin ni Felix. Naku tol, wala kang dapat ihingi ng paumanhin sa akin kasi wala kang maling nagawa. Iyan naman ang paniniguro ko sa kanya. Tito Makoy, bilang paggamot ko sa aking sugat, lumipat ako ng bahay kasi gusto kong makalimutan ang aming relasyon ni Felix. Gusto kong makalimutan si Felix. Kasi ngayon meron na siyang asawa, wala na akong lugar. Subalit sa paglipas ko ng tirahan, natuntun din ito ni Felix kasi hindi siya tumitigil sa katatawag sa akin at nagtatanong kung saan na ako nakatira. Makalipas nga ang mahigit 1 taon buhat nang ikasal siya, pumupunta na naman madalas sa bahay. At sa pagpunta-punta niyang iyon sa aking bahay, hindi talaga maiwasang gumawa kami ng pribadong oras naming dalawa. Ayon sa kanya, pag hindi safe ang kanyang asawa, kinakailangan niya talagang magpalipas kami ng pribadong bagay. Sa panunumbalik ng aming mainit na samahan kahit na may asawa na si Felix, nalungkot din siya Tito Makoy nang ibalita ako sa kanyang papaalis na ako papunta ng ibang bansa. Meron kasing offer sa akin sa Saudi Arabia bilang isang website designer. Maganda ang salary package kaya sinunggaban ko ang trabahong iyon. 2015 nga dumating ako sa Saudi Arabia. Sa Jeddah muna ako pero kinalaunan nailipat ako sa Jizan. Maganda Tito Makoy ang lugar kasi para lang nasa Pilipinas. Parehong-pareho ang klima sa Pilipinas. At dito sa Jizan, meron din akong nakilalang kagaya ko. Egyptian Tito Makoy ang aking nakilala. Siya si Islam. Sa aming relasyon ni Islam, nakalimutan ko si Felix kasi dax na dax itong si Islam. Sa aming pribadong ginagawa, talagang hindi ko rin maipaliwanag ang kasiyahang aking nararamdaman. Mahal ko si Islam at mahal niya rin ako. Kagaya ni Felix, si Islam ay isa ring pamilyadong tao. Pero ang kanyang pamilya ay nasa Egypt kaya sa bahay ko rin siya madalas tumatambay, madalas nagpapalipas ng gabi, magkasama kaming dalawa. Makalipas ang mahigit 1 taon, umuwi ako para magbakasyon at sa aking pagbabakasyon, kumuha na ako ng isang bahay sa isang mumurahing subdivision lang sa lungsod namin. Ang bahay Tito Makoy ay hulugan. Ito na ang bilang investment ko kaagad sa aking pagtatrabaho sa abroad. Natunugan ni Felix ang aking pag-uwi at natuntun niya rin ang aking bahay. Kasi naman kagaya noong una, hindi siya tumitigil sa katatawag sa akin sa messenger. Kaya napilitan rin akong sabihin kung saan ang bahay ko. Dumalaw siya sa akin Tito Makoy. Siyempre kagaya ng dati, jamming kaming dalawa. Kwentuhan at tawanan, inuman. Bagamat naghilom na ang sugat na tinamo ko sa aming paghihiwalay ng landas, pero hindi ko rin naman talaga maipagkakaila na meron kaming pinagsamahan, malalim ang aming pagkakaibigan. Sa pagkikita naming ito Tito Makoy, wari ko'y mas madrama ngayon ang aming usapan. Naikwento ko sa kanya na meron akong boyfriend sa Jizan. Alam mo ba tol, okay lang sa akin kung meron kang boyfriend. Basta wag naman sanang ganito, parang tinataguan mo na ako. Lumipat ka ng tirahan tapos kung hindi pa kita pinilit, hindi mo sasabihin sa akin. Tol, alam mo ba, kahit na may asawa na ako, pero hindi nawawala sa akin ang damdamin ko para sa iyo. Alam mo bang minsan natatakot ako na baka mapanaginipan kita na nagninig tayo. Masambit ko ang pangalan mo, katabi ko ang asawa ko sa higaan. Iyan Tito Makoy ang kanyang
drama sa akin pero wari ko'y seryoso siya sa kanyang sinasabi. Inakbayan niya pa ako at umiiyak talaga ito. Tol, mahal kita. Hindi mo ba nakikita yan? Kahit na may pamilya na ako pero sinusundan pa rin kita. Isa akong pulis, tigasin, matapang sa mata ng lahat. Walang inuurungan. Pero bakit ko pipiliting manatili tayong dalawa kung wala kang halaga sa akin? Yan Tito Makoy ang medyo mangiyak-iyak na wika sa akin ni Felix. Mahal din kita, tol. Bakit ba? Alam mo parang napaka-unfair yata. Unfair sa akin kasi hindi ka rin mawala sa isip ko. Ito Tito Makoy ang palitan namin ng dialogue. Madrama talaga. Ngunit talagang hindi ko alam kung bakit ganito. Alam niyo po sa pagdalaw niyang ito, hindi rin kami nakaiwas na mag-ulayaw muli. At sa aming pribadong oras, naipadama niya talaga ang ganap na pangungulila at pananabik sa akin. Kasi Tito Makoy, literal na naliligo ako sa kanyang mga halik. Lahat ginawa niya para hindi ko raw siya kalimutan. At sa aming ginawang iyon, naging dahilan na naman para manumbalik muli ang aking damdamin para kay Felix. Payag siya na meron akong boyfriend sa Jisan, basta raw huwag sa Pilipino. Kinakailangan dayuhan lang kasi masasaktan siya. Kung Pilipino kasi pag uwi ko sa Pilipinas, malamang na isama ko pa siya sa bahay. Wala siyang lugar. Kaya yan ang kanyang pakiusap na pwede raw akong mag-boyfriend pero huwag lang sa Pilipino. Hanggang sa bumalik muli ako ng Saudi at makalipas ang mahigit 1 taon, muli na naman akong umuwi sa Pilipinas para magbakasyon. Ang kontrata kasi Tito Makoy sa aking kumpanyang pinagtatrabahuan, taon-taon dapat ang bakasyon. Kaya palaging mahigit 1 taon, nagbabakasyon ako sa Pilipinas. Ang nakakagulat sa pag-uwi kong iyon ay nalaman kong meron na rin palang sariling bahay itong si Felix. Tito Makoy, ang halos hindi lang ako makapaniwala kasi kumuha rin siya ng bahay sa subdivision kung saan ako nakatira. Yan daw ay para siguradong hindi kami magkakalayo at hindi ko na siya mapagtataguan. At sa buong panahon ng aking bakasyong iyon, madalas nga magkasama kami, madalas siyang tumatambay sa bahay. Noong nagkaroon ng pandemic, mahigit 4 na taon akong hindi nakauwi sa Pilipinas. Kasi masyadong mahirap noon Tito Makoy yung katatapos pa lang ng pandemic. Mahirap ang umuwi, mahirap talagang bumiyahe. Kaya umuwi ako nung talagang maluwag na. At sa aking pag-uwi dahil nga sa pangungulila niya sa akin, siya na mismo ang sumundo sa akin sa terminal pagdating ko sa lungsod namin. At noong nandoon na kami sa aking bahay, pakaalis ng katiwala ko, siya yung naglilinis at nag-aasikaso sa bahay ko Tito Makoy kasi pag nasa Saudi ako walang tao. Pakaalis ng caretaker ko, bakbakan kaagad ang naganap sa aming dalawa ni Felix. Ayon sa kanya, wala raw siyang pakialam kasi maghapon naman meron siyang panahong kumain ng balot at saka bulalo para kung sakasakali sa gabi maghanap ang kanyang asawa, meron siyang lakas. Luko-luko talaga Tito Makoy itong si PO3 Felix. Siya nga pala Tito Makoy sa panahong ito, promoted na siya. Hindi ko nasasabihin kung ano ang kanyang ranggo. Sa kanyang ipinapakita sa akin, hindi ko rin talaga maipagkakailang. Natutuwa ako kasi ramdam na ramdam ko na totoo siya sa kanyang mga sinasabi sa akin. Pag-ibig yata ang namamagitan sa aming dalawa. Sa ngayon, patuloy ang aming ugnayan. Tuwing nagbabakasyon ako, palagi siyang pumupunta sa bahay. Lalo pat pareho kami nakatira sa iisang subdivision. Tuwang-tuwa naman palagi ang kanyang pamilya kasi
Tuwing umuwi ako, lagi akong merong pasalubong sa kanyang mag-iina. Malalapit rin sa akin ang mga anak ni Felix at maging ang kanyang asawa. Pero wala akong inaanak ni isa man sa mga anak ni Felix kasi ako na mismo ang nagsabi sa kanya na huwag akong kuning ninong. Ngayon Tito Makoy, ganito kami, ganito ako. May boyfriend ako sa Jisan pero pag uwi ko ng Pilipinas, palaging naghihintay sa akin si Felix. Hindi ko po alam kung paano namin tatapusin ang aming relasyon. Kaya pa ba naming itigil ito kasi ayon nga kay Felix, hindi raw kami maaaring tumigil. Ako naman, wala akong planong mag-asawa kasi alam mo Tito Makoy, hindi ko talaga magagampanan ang maging asawa sa isang babae. Alam mo po Tito Makoy, kaya kong sabihin sa iyo na marami kami. Marami ang kagaya kong lalaki, lalaking lalaki pero ang itinitubok ng aming puso ay isa ring lalaki. Kung titingnan mo kami, hindi ka magdududa, puwera na lang kung meron kang makitang patunay. Ngunit Tito Makoy, mahirap din sa kalagayan namin kasi sabi nga ng iba, paano raw kung tumanda na kami, kung tumandang mag-isa, paano kami kung walang pamilya. Alam mo po Tito Makoy, sa panig ko kahit hindi ako mahilig na magdadrama dyan, pero aaminin ko Tito Makoy na paminsan-minsan talaga dinadapuan din ako ng depresyon. Alam ko na alam ito ng mga kagaya ko at sasang-ayon sila sa akin. Sa akin, bagamat hindi naman gaanong malala ang depresyon na aking nararamdaman ang dumadapo sa akin, pero hindi ko rin talaga may pagkakaila Tito Makoy na paminsan-minsan dumadapo sa akin ang kalungkutan. Ang mga katulad ko palaging masaya kung makikita nyo, pero sa likod ng mga ngiti na inyong nakikita, merong kalungkutang ikinukubli. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana mapili mo at sana magustuhan rin ng iyong mga taga-subaybay. Lubos na gumagalang, Sino. Maraming salamat Sino sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, naiintindihan kita dyan sa sinasabi mong sa mga katulad mo, mahirap na dumapo ang kalungkutan, lalong-lalo na kung sawi ka sa pag-ibig kasi wala kang mahagilap kung sino ang mapagsasabihan mo, yung mapaglalabasan mo ng sama ng loob kasi nagtatago ka, hindi mo pwedeng sabihin ang tunay na pagkatao mo ang nilalaman ng iyong puso. Sino nga ba naman ang pwede mong mapagsabihan na lalaking lalaki ka tapos iinom kang mag-isa, iiyak kang mag-isa dahil nga sa kasawian mo sa pag-ibig sa isang lalaki rin. Mahirap, kitang-kita ko kung gaano kahirap yan sa pananalita mo pa lang. Liban na lang kung meron ka sigurong kaibigan na mula't mula pa ay alam na ang pagkatao mo. Yun, pwede kang makapagsabi doon at makapaglabas ng iyong kalungkutan, ang sama ng loob, ang sakit na iyong nararamdaman. Pero kung sa simula't mula pa lang ay talagang nagtatago ka na, lalaking lalaki ka nga, itinatago mo na lalaki rin ang iyong gusto, mahirap talaga yan. Ganun pa man, lagi mong tatandaan na kahit sino man sa atin, mapababae, lalaki, straight, hindi straight, ladlad o kaya tago, paminsan-minsan lahat tayo nakakaranas ng depression. Kaya yung tamang gawin mo lang dyan, dapat alamin mo kung ano ang iyong coping mechanism para malampasan mo ang depression na nararamdaman mo. Gaya ng iba, kung nalulungkot, kung dinadapuan ng depression, nagpapatugtog ng kanilang paboritong kanta, gayahin mo yan. Yan ay isang maiging pamamaraan para malampasan ang kalungkutan. Kasi ang kalungkutan talagang nararamdaman yan pero lumilipas rin. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento.
Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.